Sir Neb, tawagin niyo na lang akong Paulo. I-share ko sana yung karanasan ko at ng ex ko noong nagsasama pa kami. Naghiwalay din kami dahil sa pagdaan ng panahon ay na-fall out of love din kami sa isa't isa. Wala nga yatang forever. May third eye yung ex ko na tawagin na lang nating Mitch. Dahil doon kaya madalas siyang makakita o makaramdam ng kababalaghan. Tanggap ko naman na hindi normal ang buhay niya at hindi na rin magiging normal ang buhay ko dahil lagi akong may kasamang nakakakita o nakakaramdam nga ng mga katatakutan. Malamang ay ikukwento o sasabihin niya sa akin ang mga yon. Pero okay lang, mahal ko eh. Nagkakilala kami ni Mitch dahil sa isang kaibigan. Nang maging kami ay nag-decide na kami na magsama sa pang-5 buwan ng relasyon namin. Lumipat siya sa apartment ko dahil mas malapit yon sa workplace namin pareho. Sabi niya noong umpisa ay wala naman siyang nararamdaman na negative sa bahay. Dahil daw siguro sa 2 kong alagang pusa at napaka-lively ng color combination ng pintura at mga gamit sa loob. Mahilig din akong magpatugtog kaya wala raw panahon para manahimik o manatili roon ang mga espiritu. Napansin daw kasi ni Mitch na kapag maingay o masaya sa isang lugar ay hindi yun pinamumugaran ng mga kaluluwa. E di syempre tuwang-tuwa naman ako. Nakakita at nakaramdam lang naman ng mga kababalaghan si Mitch nang may lumipat na mag-asawa sa katabi naming unit. Feeling ko talaga ay sila ang nagdala ng negativity sa mga buhay namin, pati na roon sa 2 pang katabing unit. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa nila, pero noon lang talagang dumating sila ay naging misteryoso na ang mga pangyayari sa apartment namin. Itago na lang natin sila sa mga pangalang Noemi at Kyle. Noong first week pa lang nila sa apartment ay tahimik lang sila. Pero noong mga sumunod na araw at linggo ay napansin namin na may mga kalabugan sa unit nila at minsan ay pagtataas ng boses. Nang magsimula yon ay sinabi ni Mitch na hindi na niya gusto ang vibes noong 2. Sumang-ayon ako kasi totoo naman. Akala ko ay ang tinutukoy lang niya ay yung ingay at palaging pag-aaway noong 2. May mas malala pala siyang pakahulugan doon. Nanaginip ako na nag-aaway kami ni Mitch at nagkainitan kaming 2. Hindi ko alam kung ano ang pinag-aawayan namin, basta nagkasigawan kami. Sunod ko nang nakita ay hinampas ko siya ng kawali sa gilid ng muka. Duguan siya pero hindi yun ininda ni Mitch. Sa halip ay tumakbo siya sa lababo at kumuha ng kutsilyo at itinutok niya sa akin, sabay hinagis. Doon na ako nagising at pawis na pawis ako. Para ako napagod na hindi ko malaman kasi hinihingal pa ako. Tulog na tulog naman si Mitch. Hapon na noon kaya bumangon na rin ako para maghanda ng hapunan bago kami pumasok sa trabaho. Nung magising si Mitch ay nakasimangot siya. Nung tinanong ko kung bakit masama ang gising niya, ay kinuwento niya ang masama raw niyang panaginip. Kung ano yung napanaginipan ko, yun din ang sa kanya. Natakot kami dahil sa pagkakaparehong yon. Pero pinalampas lang namin. Pagkatapos ay pinagdasal na sana ay walang masamang ibig sabihin ang panaginip na yon. Bago kami umalis ng gabing yon ay bumili muna kami sa tindahan. At tinanong kami ng tindera, ano raw bang nangyari sa kapitbahay namin? Napausisa kami ni Mitch. Tapos sabi ng tindera ay nag-away raw sina Noemi at Kyle. Nagsisigawan at kalabugan talaga. Kaya tumawag sila ng barangay. Nasa ospital daw yung 2 dahil parehong sugatan. Si Noemi raw ay duguan ang ulo habang si Kyle naman ay may saksak sa balikat. Lalo kaming kinilabutan dahil parang may ideya kami ni Mitch kung ano ang nangyari. Posible na nag-aaway silang 2 habang natutulog kami at yung ingay nila ay napaprocess ng utak namin kaya akala namin ay kami ang nag-aaway. Hindi na bumalik sa apartment sina Noemi at Kyle. Ang balita ay nagkademandahan daw yung 2 dahil sa pagkakasakitan. Akala namin ay matatahimik na kami sa wakas.
Pero yun naman yung time na hindi na kami komportable sa bahay. Kwento ni Mitch, minsan na naliligo siya ay nakaramdam siya na may nanonood sa kanya sa banyo. Kapag nagbabanyo kasi kaming dalawa ay hindi namin sinasara ng nakalapat ang pinto. Hinahayaan naming may awang yon dahil minsan ay nagkukwentuhan pa kami. Nakasanayan na rin namin na hindi isarado kasi wala naman kaming pakialam kung makita pa namin ang nakahubad ang isa't isa. So noong naliligo nga siya ay nakaramdam siya ng mga mata na nakatingin sa kanya. Noong lumingon daw siya sa pinto ay may nakita siyang maputla at payat na mga kamay na nakahawak sa gilid noon. Hindi raw isa o dalawang kamay lang, kundi dalawang pares. Napatalikod daw siya kagad. Tapos ay tinawag niya ako. Wala naman akong kaalam-alam, kaya pinuntahan ko siya at itinulak ang pinto ng banyo. Nagmamadali na niyang tinapos ang paliligo bago sinabi sa akin ang nakita niya. Siyempre, kinilabutan na naman ako. Ako naman, Sir Neb, ang naranasan ko roon ay ng rest day ko. Ako lang ang nasa bahay at naglalaro ng computer nang marinig kong parang may gumagalaw sa kusina. Para kasing may nagbubukas ng mga kabinet. Akala ko ay yung mga pusa ko. Pero nung i-check ko sila sa mga cat cave nila ay naroon lang sila at tahimik na nakatulala. Tumahimik lang din ako at nakiramdam. Kinabahan ako dahil baka may nakapasok sa bahay at iniisip na walang tao. Dahil alam na panggabi kami sa trabaho. Kinuha ko yung tubo na nakaredy sa ilalim ng kama namin at dahan-dahang lumabas ng kwarto. Kumakaluskos talaga sa kusina at may naririnig pa akong tunog ng mga plastic at container na bumabagsak. Kabadong-kabado na ako dahil positive ako na ninanakawan kami. Paglabas kasi ng kwarto, Sir Neb, ay isang diretso lang ang unit namin at makikita na ang sala, kusina hanggang banyo. Nanlamig ang buong katawan ko dahil walang ibang tao. Pero nagbubukas sara ang mga kabinet at naglalaglagan ang mga laman noon na parang may nanghahalukat na hindi ko nakikita. Hindi ako makapaniwala kasi talagang nagbabagsakan yung mga tinapay at dilata. Nabitawan ko yung tubo at nang kumalansing yun sa sahig ay tumigil din ang mga paggalaw sa kusina. Hindi ko kinayang magstay sa loob kaya lumabas ako. Nagulat pa ako nang makita ang isa naming kapitbahay na nakaupo sa terrace nila. Nagkakwentuhan kami at doon na nga namin naibahagi sa isa't isa ang mga kababalaghan na nararanasan namin. Siya pa ang nagsabi na mula noong tumira at umalis sina Noemi at Kyle sa kapitbahay ay tsaka naging kakaiba ang pakiramdam nila sa paligid. Akala ko ay kami lang ni Mitch ang nakapansin noon. Isa pang napansin din namin ni Mitch ay ang pagiging balisa ng mga pusa ko. Nakatingin lang sila parate sa iisang direksyon at tataas ang mga balahibo. Pagkatapos ay tatakbo at magtatago. Pero alertong-alerto pa rin yung mga itsura. May mga pagkakataon din na biglang pipikit si Mitch ng napakariin at itsurang takot na takot. Alam kong may nakikita siya pero ayaw naman niyang sabihin sa akin dahil siguradong matatakot din daw ako. Kapag gano'n na nakakakita siya ay ayaw niyang magpahawak sa akin. Baka raw kasi maipasa niya sa akin ang imahe na nakikita niya at hindi ko kayanin. Naiintindihan ko naman ang ibig niyang sabihin. Yun nga lang magparamdam lang sa akin. Natulala na ako sa takot. Paano pa kung makikita ko? Si Mitch nga na sanay nang makakita ng multo, natatakot pa. Ako pa na hindi sanay. Isa pa ay naisip kong mas grabe nga siguro ang nakikita niya ng time na yon. Dahil dati-rati naman ay sinasabi niya sa akin kung ano ang nakikita niya at hindi siya pumipikit ng ganon. May ilang pagkakataon pa nga na sinisigawan niya yung mga nakikita niya. Pero nang mga panahon na yon, Sir Neb, ay talagang ilag si Mitch sa mga nakikita niya. Dahil doon ay nagpasya kaming lumipat na lang ng bahay. Sobrang bigat na kasi roon at hindi na kami komportable. Ang sabi ni Mitch
ay may palagay siyang yung negative energy ni Noemi ang nagdala ng kababalaghan sa apartment. Maaaring hindi lang basta bayolente yung dalawa, kundi may ginagawa pa silang mas masama, kagaya ng pagsamba sa demonyo. Para bang tumira lang sila doon para magkalat ng lagim at nang magtagumpay na ay tsaka sila umalis. Marami ring nakakatakot na karanasan yung mga kapitbahay namin sa apartment nang dumating at umalis doon si Noemi. Hindi ko lang ma-share, Boss Neb, kasi wala akong permiso mula sa kanila. Nung lumipat na kami ay bumalik naman sa normal ang buhay namin at nawala ang mga kababalaghan. Kung ano man ang hiwagang ginawa nila Noemi at Kyle ay hindi na namin nalaman.